Sara at saka kay ano, paki-walk through nyo nga kami paano niluluto yung bidding. With your indulgence, Senator JB. Para lang ma-educate tayo, paano yung, sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. May mga ano yan, may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Your Honor, kadalasan po pag lumulusob po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, i-disqualified ka po nila o di ka po punitan ng mga dokumento, pipilasan, babawasan. Kasi po may appointed taker na po sila. Kaya minsan po tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So pag sinabing manunahod or makikisama, hindi ka po nila pipilasan at kasama ka pa doon sa share na hatian ng percentage po. So yung sahod, mabibigyan nyo, magpapatalo yun, pero meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So ang mangyayari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po tatawagan ka na po ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang mahihirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Okay lang po, Your Honor, kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, Yeah? sige. Para lang malaman din ng... andito si Secretary Bonoan, tsaka si Yusek Cabral, maski wala na sila. At least, malaman lang nila kung paano nagmamagic sa baba ba. Di ba? Yes po, Your Honor. It may be too late in the day, pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your Honor, part na rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin ko po. Sa nasalihan po namin mga public bidding, may 2 o 3, may mga sumasali para sa Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa maliit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga mga negotiator at saka sa mga bids and award committee. Ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isinumite upang maging lowest calculated bid ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses naming sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyaryo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na Bids and Award Committee o ang mga BAC upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project. Yung sinasabi, nabanggit mo yung congressman, may personal knowledge ka rito na
tungkol sa mga participation ng mga congressmen o mambabatas sa bidding pa lang? Kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung Through the nakakasakop na negotiator. distrito. Okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang beses naming nakasali at nanalo ng bidding, ay ilang beses din kaming tinutulungan ng BAC upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng BAC upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5%. Ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding. Sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1:1 or 1,000 per 1 million, depende sa naaprobahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH, kung saan usually ay negotiated na or may nag-aayos na at may nakatalaga ng dapat makakuha ng proyekto. Sa umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan, upang makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding documents at kung sino lang ang makakakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nagagaling sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para mai-award sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3% base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin, Excuse me, sundan ko lang. Ilang 1 to 3% yon yung binibigyan ng share? kadalasan po kung ilan po yung sumali Hindi, sa... ilan yon? Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? Depende po sa dami ng sumali. Kapag masyado pong Pangkaraniwan yung, on the average, ilan yung sumasali? kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali So, instead na 10, 50. 53%. Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang po yung Hati-hati lahat na. ng contractor Okay, thank you. doon. Base sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker.
Kung susubukan naman naming hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan naming nasumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang bid para ma-disqualified o ma-classify bilang non-compliant kami agad. At hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi. Kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakot sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa 3-strike policy upang ma-blacklist kami. So, ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami na 3 ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Anyway, meron kang document. Are you willing to sign that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero may the whole point is, parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPWH officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Mahaba pa ba yan? Yes, Your Honor. Konti na lang po. Oh, Tapos sige, ka lang go po. ahead. Ang back ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretariat mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na naayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga nakatransaction namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng 1 taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado Sige, po mahaba. go Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards,
Ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa three-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidi sa DPW's Quezon First Deo. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. de Bonadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. Protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, three-strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos, mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish mo yung pattern. Secretary Bonoan, Jose Cabral, nabanggit niya since 2012. Andyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi niyo na monitor yung structural systemic, structural. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of what's happening in the entire country. Your Honor, this is very revealing that I am hearing now. By the way, Your Honor, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. And then, 2010. okay, sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether, for this particular problem, I don't know. In my watch, Your Honor, I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of three-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated now, Your Honor.